Meron po yatang common denominator ang mga tao, maraming may mga problema. Problems can be terrible burdens. Mga problema nakakapagpalungkot, nakakapagpahina, nakakapagpalupaypay. Problems can dash hope, challenge the faith. But problems can also become blessings. Sabi po sa Romans 8:28, everything that happens is a blessing to those who love God and are called according to His purpose. When problems can become blessings. Kaya po siguro matapos ang ating pag-aaral na ito, yung mas marami mga problema, mas blessed po uwi. Problems can become blessings when they teach us about our mortality and limitations. Madalas ang tao, pag walang suliranin, if everything goes well, nagiging mayabang, palalo, akala natin, kaya na natin lahat, kaya na natin kahit sino, kahit ano. Pero pag nagkakaroon ng mga suliranin, muli nakikita natin yung mga bakod na hangganan ng ating magagawa. Hangganan ng ating kakayanin sa buhay. Naaalala natin tayo ay tao. Tayo ay hindi Diyos. At hindi pwedeng maging Diyos-Diyosan. Psalm 22 verses 19 to 21. But you, O Lord, be not far off. O my strength, come quickly to help me. Deliver my life from the sword, my precious life from the power of the dogs. Rescue me from the mouth of the lions. Save me from the horn of the wild oxen. So ano po ang tawag nitong umaawit na ito ng psalm sa Panginoon? Oh, my strength. You are my strength. Pero maaaring malimutan ng tao pagka siya ay masyadong matiwasay, masyadong mariwasa, masyadong matagumpay, matahimik, mapayapat, masaya, malimutan niya kung sino ang Diyos. At siya ay malasing, at siya ay umasta na pangalan mo, mga Diyos-Diyosan. Problemlessness can blind, can desensitize, can even intoxicate people. Kaya napakaganda po ng dasal sa Proverbs 30, verses 8 to 9. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God. Napakalalim ng panalangin na ito. Sabi, huwag niyo naman po akong gawing mahirap, pero huwag niyo na rin akong gawing sobrang mayaman. Sabi niya gano'n. Ibigay niyo lang po kung ano yung kailangan ko at kung ano lang yung sapat. Sapagkat kung sobra-sobra naman ang magkarong mga ari-arian ko, baka makalimutan ko kayo at magmalaki ako. Kung sobra naman pong kulang, baka kailanganin ko pa magnakaw para lang kumain, mapahiya naman kayo dahil sa akin. So Diyos, sabi gano'n, ibigay niyo lang po kung ano yung nararapat. Balance nga naman. So alam na alam po nito, nung lumikha ng mga linya na ito, na pag sobra kang mayaman at matagumpay, may tendency kang makalimot. Ganon din naman pag sobrang mahirap, may tendency kang makalimot. Kaya sinasabi po ni Solomon, avoid all extremes. Kapagkat mga extremes ay mga mapanganib na mga katayuan. So, problems can become blessings. Kung may problema po kayo, kapatid, at dahil dyan, naalala nyo na ang Diyos lang ang kalakasan at hindi tayo talaga. Naalala natin ang kanyang pangangailangan sa Panginoon. Naalala natin hindi tayo pwedeng magyabang. Yan ay blessing. Sapagkat nagkakaroon ng paalala ang mga nakakalimot. Problems can become blessings when they humble us before God. To humble ourselves, to declare dependence on God, to surrender our will to God is our most correct place. Walang higit pa na mas magiging tumpak na katayuan natin, kundi ang katayuan ng pagpapakumbaba sa harapan ng ating Diyos. At kung kinakailangan dumating ang mga suliranin, para lang tayo hilahin muli pabalik sa lupa mula sa ating paglutang at paglipad ng mataas, nakabubuti na nagkakaroon ng suliranin ng tao. Deuteronomy 8:2-3. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert, those 40 years, to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to
teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Kinakausap po dito ang bayang Israel. Sapagkat ang bayang Israel sobrang naging prosperous, matagumpay dahil sa kanilang ninuno na si Joseph. Napakataas ng naging posisyon sa Egypt. Kaya sila'y kinupkop sa Ehipto at nailigtas sila sa mga taggutom. At humaba ang panahon, they continued to enjoy favored position in Egyptian society. Naipamana sa kanila yung goodwill na yun ng kanilang ninunong si Joseph. Subalit, sila ay inapi ng susunod na dynasty. There was a dynasty that did not honor the commitment of the previous pharaohs to the people of Israel. So they were enslaved. And after a while, the Lord delivered them. And the Lord showed them how mighty He was. Sobrang naging tagumpay ng mga Israelites, tumatawid sila sa mga dagat na nahahati. Sila ay nagtatagumpay sa kanilang mga digmaan. Kaya maaaring sila rin nakalimot at maaaring sila ay naging mayabang. Kaya sabi ng Panginoon, minarapat ko na paikot-ikutin kayo ng 40 taon sa disyerto. Alam niyo po yung Exodus, pwedeng lakarin ng 1 linggo lang. Yung mula doon sa Egypt, pupunta kay Israel, mahaba na nga 1 linggo, nalakarin yun eh. Pero inabot sila ng 40 years. Bakit? Pinaikot-ikot-ikot sila ng Diyos. Inubos ang lahat ng mga may edad na lumabas sa Ehipto, hindi pinapasok sa Promised Land. Lahat ng mga nabahira ng mga kasalanan, dadali na naman nila yung mga kasalanan nila sa Promised Land, hindi sila napapasok. At nakaranas sila na magutom. Kumakain na lang sila ng mana, yung lumalaglag mula sa langit na iniipon nila at nagiging parang tinapay. Nung una, masarap. Nung lumao, nagsawa. Kayo ba naman ng 40 years kumain nun? Sabi nila, mana in the morning, mana in the evening, mana at supper time. Puro ito na lang. So, ang Panginoon, bubulabog ng mga ibon, dadapo sa kanila, gagawin nilang barbecue. Pero dependent sila. Kayo ba naman, halos 2 milyong tao naglalakad kayo sa disyerto. Inumin lang ng bawat isa. Kung gumamit na lang kayo ng 1 galong tubig bawat isang tao sa isang araw, ito 2 milyong galon yun. Saan nila kukunin? They were very dependent on the Lord. And they were in this parched desert. You know, I myself have crossed this desert. At wala na yatang lugar pa sa mundo na mas parang walang kabuhay-buhay. Wala kang makita ni ano. Sobrang parang akala mo sinumpa yung dinaanan nila na yan, ang mga Sinai Desert. Ang dami mong papakanin, ang dami mong paiinumin. Kaya talagang dependent sila kay Lord. At sabi niya, ang Panginoon, ginawa ko yan para bawasan ang inyong kataasan. To humble you. Para kayo matutong magpakumbaba. Gaano kadalas, di po ba, pag may problema ang tao, ang tagal magdasal? Kita mo ang tao, pag may problema o wala, obserba mo pag nagdadasal, yung mga walang problema, ang bilis matapos. Wala kang kaproblema, no? Paano mo nalaman, prophet ka ba? Hindi, ang iksi eh. Pero pag may mga paiyak-iyak pa dyan, mga pa-fasting at kung ano-ano, naku, mga problema tong taong to. Problems humble us. That's why they can become blessings. Remember, humility is the only correct attitude towards God. And if we have to be forced to become humble by problems, then the problems can become blessings.